Suppose topic na medyo iniiwasan ng marami at mahirap, even hindi po madali, ay yung mag-preach about eschatology. It's about end of the world or end of time. No, mahirap po yan ang subject. At even theologians, you can see in their articles, yung mga studies nila, na nagkaroon sila ng pagkaka-divide ng mga views. Dumami yung mga views dahil it is very, kumbaga parang napaka-broad, and there are some hidden. So, hindi talaga clear na clear. May mga hidden. At may kita rin naman natin yung nature ng end of time, na hindi po lahat yan ay sinabi ng Panginoon specific. Well, in fact, sinabi niya na I will come like a thief. Doon sa hindi kayo ready, doon sa hindi handa. And the thief will not tell you na magnanakaw siya. Tama? Sabi niya, papasok ako sa bahay mo bukas, na nakawin ko yung ref mo. Hindi ganon. He's like a thief that he will come with no advice. Ganon po ang nature ng end of the world, no, end of time, or the next coming of Christ. Okay? Kasi hindi po siya even Jesus Christ nga sabi niya nasa Ama yun kung kailan siya babalik. Di ba? Sinabi niya gano'n na ang Ama nakakaalam. Doesn't mean na hindi siya Diyos dahil hindi niya alam. It speaks of His full trust to His Father, na ang Panginoon ang bahala, ang Ama ang bahala. However, there are signs, and yun po yung atin pong titingnan, yung mga signs and views about this, para naman for the purpose of your study. Let's say may encounter kayo, baka may magturo sa inyo na ganito ganon, dahil wala kang idea, sasakyan mo na rin. So you will be para ka na lang magiging katulad ka ng palay na walang laman, na kung saan ka ihip ng hangin, yun yung doktrinang sasakyan mo. So at least you have an idea, di ba? So ang topic po natin is about end of the world or end of time. No, there's a lot of views pertaining to this topic, di ba? But for your idea, just to mention them, meron pong tatlong primary, major na views about this. Yung una ay post-mill. Okay, yung mill is about millennium. Okay, mill is millennium. Pag sabing post is after, di ba? Post, after na yan. Yung isa naman ay pre. Okay? Pre, which is yung bago, yung millennium. At yung isa naman is mill. No? Millennium. Wala no millennium. Okay, yung ibig sabihin ng Kaya capella, non-instrument, millennium is walang millennium, not literal. Okay? So, ang Primitive Baptist ay mahilig sa Kaya tayo ay a cappella, and majority din ng PB, yung view nila is mill. Hindi po tayo post-mill, hindi tayo pre-mill. So, basic major views. However, this basic, meron siyang mga sub-views. Pag sabing sub-views, may post-mill na historical, merong pre-mill na dispensational, merong partial and full preterism. Okay? So itong lahat ng to ay pag ginagraph mo magulo. Di ba? And theologians trying to organize that. Ito yung major view, tapos ilalagay dito yung mga sub, kung ilalagyan na kung ito bang amin, may view ng preterism, yun, ganon. So, wala tayong, I don't intend to have presentation gan kasi hindi naman yun ang intention natin. Just to give you idea lang. Merong historical,
may dispensational and then partial and full preterism. Now, there are keys to unlock, no? Pag nag-aaral ka ng, nagbasa ka ng mga eschatological views, may mga keys yan, ay mga pointers na ano yung tinitingnan doon. So, tinitingnan doon yung first coming of Jesus. Okay? Kailan ba dumating si Christ? Yan. And then, second coming ni Christ. Yung pangalawang pagbabalik niya. And then, yung kanyang last judgment, yung huling paghatol. And then, yung rapture at saka tribulation. Tinitingnan yung doon. And then, tinitingnan din yung 70 AD. Okay? Yung 70 AD, it is when the Romans destroy the temple. Yung 70 AD, mga kapatid, lahat ng theologians ay tumitingin lahat doon as a fulfilled prophecy. Alam nyo ang reason kung bakit sila na-destroy ng 70 AD? It is prophesied na madidestroy talaga yon because of their continual violation of the manner of worship. Yung binanggit ko kanina, idolater na sila eh. Tao sila ng Diyos, God's people sila, God's nation. Dahil sa katigasan ng ulo nila, pinagiba sila ng pinadestroy sila ng Panginoon ng mga sa Gentile. 70 AD po yun. One of the pinaka-worst part sa Israel, yung talagang genuine original Israel. Yung Israel ngayon, there are some that says hindi na yung mga original yan. Okay? Mga mix na yan. Kumbaga kung pabalik tayo sa panahon ni Jesus Christ with the apostles, mga Samaritan yan nandyan. Mga half-Jew or mga Gentile na talaga yan. So, hindi pwede yung Israel citizenship, mag-a-apply ka ng Israeli citizenship. Hindi ganun ang ano ng Panginoon. Sa kanila talaga by blood, hindi yung by paper. Tayo, pwede tayong maging American citizen eh. Di ba? Pwede tayo. Yung mga American pwede maging Pilipino. Yung Japanese pwede maging Pilipino. Something like that. So, hindi po ganun ang sa Panginoon kung sino yung mga original na Jews. It is by blood, by tribes and traits. Brethren, 70 AD is one of the remarkable. At pag nag-aral ng eschatology, tinitingnan po yan. 70 AD. Next is yung Day of Pentecost. Okay? Yung cross, it speaks of the death of Christ. Tinitingnan din po yan. And then, yung resurrection, and then yung millennium. Yung millennium is yun yung suffering. Okay? Sa atin po, meron tayong historical history ng Christian, yung Dark Ages. That is, pwedeng tawagin niyang millennium. Okay? Sa iba, hindi pa yun yung millennium. Very future pa sila. No? So, nag-aabang pa sila ng mas great millennium na ganun sa kanila. Kaya, nararatel sila palagi. At pag nagpipreach sila, magsisi ka na kasi baka may abutan ka ng millennium. So, hindi ka maligtas. Tapos, yung eternity. Okay? So, ang common po dito sa lahat ng views na to, mayroong first coming at mayroong second coming. Yan naman, kahit anong views dito, may first and second coming. But, our inclination into this view depends on your doctrinal heart holds. Yung ano ba yung aral na hawak mo? And kapag ang hawak mo ay Arminian, hindi ka talaga mag-view sa amillennial. You are more magpo-fall ka sa premill and dispensationalism. Pag Arminian. So, mga kapatid, may first coming, second coming, and eternity. Yan yung common sa lahat. Before we think so much of the end of the world, we should think first before our end here on earth. Okay, kaysa mag-isip tayo masyado ng katapusan ng mundo, isipin din muna natin that titingnan din natin yung bago tayo pumanaw sa mundong ito. Kasi yun talaga ang first world that will end. Di ba? Actually, yung world will end when you die. Di ba? Wala ka na eh. Di ba? You will not think so much,
ang una talaga mawawala, yung mundo mo. Yun ang unang magugunaw. Diba? So, in this subject of the end of times, no, Christian should be, no, sa ganitong subject ng end of time, ano ba ang dapat na kaisipan natin? Ano ba ang view natin? Ano ba dapat, how we gonna face this? Okay? The Christian should be, number one, be careful of the deceivers. Yan po yung isang titiyan mo. While waiting for the end to come, while waiting for the last day, if you will still there, or kung it's within the span of your days, while waiting of that, ang dapat mong gawin o ang dapat na behavior o mindset natin as Christian, we should be careful of the deceivers. In Matthew chapter 4 verse 11, sabi dito, no, and many false prophets shall rise and shall deceive many. Marami kasing lilitaw na mga bulaang propeta. Nakita nyo na ba yon? Na-witness nyo na ba? Nakarinig na ba kayo ng mga false prophets? Dami na sa Pilipinas lang. Parang one of the record breaker ang Pilipinas sa mga false prophets. And then, mga African, marami rin sa kanila, even sa US, even sa Israel mismo, meron din. Diba? China, meron din. May mga false prophets din doon. Okay? They are claiming to be the sent by God. Sa atin nga mismo, appointed son pa eh. Diba? So, kaya nga doon sabi niya, marami magsasabi na the Christ is there or I am Christ. Isa pala doon Pilipino. Di ba? So, napaka ng lahi natin na prophesy tayo. Di ba? Ganun tayo kasikat sa pagiging false prophet. So, ang isang babantayan daw natin while waiting for the end to come is to be careful with the false prophets. Baka may makita ko, member ka na doon. O kaya, nagikiano ka na doon. Di ba? So, mag-ingat ka. No, 1 John chapter 2 verse 1 John chapter 2 verse 18, sabi doon, in the last time, ano sabi sa 1 John? Na sa huling panahon daw, no? 1 John chapter 2 verse 18. May binabanggit po doon na little children, it is the last time as ye have heard that Antichrist shall come, even now are there many Antichrists, no, whereby we know that it is the last time. O kita mo, kailan sinulat to? Tagal na to eh. 2000, almost 2000, ano ba ka tayo ngayon? 2024, 2024, 100, bago namatay si John, is at least sa 90, di ba? 90 AD. Oh, halos close to 2,000 years ago na to sinabi. Pero sinabi niya, even daw nung panahon niya, may Antichrist na. Bakit ang tingin ng iba, future na future pa rin? Di ba? Ibig sabihin, may fulfilled na noon, may pinufulfill ngayon, and continual yung fulfillment. Di ba? Kaya mahirap yung Revelation, babasahin mo, puro future. Di ba? So, ang hirap lang, dahil yan po ay, yung ibang part po dyan, majority tinago ng Panginoon. So, what we gonna do? If that's so, alamin mo yung date? Hindi nga sinabi ng Panginoon yung date eh. Sinabi niya lang yung signs. At hindi sinabi yung date. Pero, ang dapat mong gawin, mag-ingat ka sa mga deceivers hanggat buhay ka. Kasi pag patay ka na, may safe ka na. Diba? But what you gonna do while you're alive, or still alive? No? Protect your world, your own world, from the deceivers. Because in the last time, it is already the last time, may mga deceivers, mga antichrist. 2 Peter chapter 2, no? 2 Peter chapter 2 verse 1. Ano pa sabi dito?
No? But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you. O, panahon pa nila, sa church na to eh. Among you. No? Who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that brought them, and bring up upon themselves swift destruction. Di ba? Eh, kahit sa church nga, pinag-iingat din ng church eh. Kasi pwede rin siyang pasukin ng mga damnable heresies. And if the church has no truth in them, tapos na. Tama? Kaya nadidistinguish ang church. He is the pillar and ground of the truth. Di ba? Ang church ground pillar. Pag may pumasok dyan na false, hindi niya kayang tibagin yung truth dyan. Lalo pa pag nandyan ang Panginoon. Okay? Importante na sa church kasama mo ang Panginoon. Kasi nandyan yung truth na sa Kanya eh. Kung may pumasok na heresies dyan, lilitaw yan. Lilitaw yan. At kung ang mga miyembro hindi walang pakialam sa truth, ay tapos ka, matatangay ka. Di ba? Madadala ka sa mga deception. Pastor, tama nga sila oh. Di ba? 1 Timothy chapter 4. So 1 Timothy chapter 4 verse 1. Rebuke verse 1. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Okay? Pinapakita dito na may deceivers. Okay? Pinapakita dito that in the last time, there were deceivers. End of time ang pinag-usapan natin. Ang end of time is not speaking of the specific day one. It is talking about days of staying, days of waiting. Ang end of time is a waiting period. Hindi po siya yung naghihintay ka ng 2001, September 2, 2001. Hindi ganon. It is speaking of days of waiting. Okay? Yung day of the Lord na sinasabi, yun yung araw ng katapusan, araw ng Panginoon yun. Okay? At kung ano yung araw ng Panginoon, hindi po yun linggo, hindi po yun Sabado, hindi Lunes. Okay? Yun yung araw na itinakda niya at siya lang ang nakakaalam nun, hindi niya din divulge sa tao yun. Okay? At kanya ang lahat ng araw. Okay? So baka sabihin nila, Sunday babalik ang Panginoon. May sinabi bang Sunday? Wala eh. Basta araw niya. Kasi yung buong week na yan, sa Panginoon yan eh. Siya may-ari niyan. Yan ang totoo. Kaya lang, binigyan ka lang niya ng laya, gamitin mo yung 6, ibigay mo yung isa sa kanya. Pahiram pa rin yun. Pero siya pa rin ang may-ari ng lahat ng araw. Brethren, lesson, no? In Ephesians chapter 4, Ephesians chapter 4, verse 9 to 16. Sabi dito, no, now that He ascended, what is it but that He also descended first into the lower parts of the earth? Grabe, no? So, He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that He might fill all things. No? As He gave some apostles, and some prophets, some evangelists, and some pastors, and some teachers, for the perfecting of the saints, and for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth, okay, verse 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro. Fro, di ba? Na tayo daw na mga anak ng Diyos
ay hindi dapat mga anak na itulak dito, itulak doon. Di ba? Padpad dito, padpad doon. If you are truly waiting for the God to come again, the waiting time is now, tomorrow, and to the next days. Okay? And you should stand always on the waiting mode. Ibig sabihin, you are keep on anticipating His coming. That's right. Diba? Hindi yung, ay, saka na ako mag-behave ng maayos kapag alam kong ilang araw na lang parating na ang Panginoon. Diba? Problema nga, hindi mo alam kailan. And even hindi pa rin tama yung saka ka lang gagawa ng maayos kapag yung araw mismo na parating. Sanay tayo sa ganun eh. Tingnan mo ugali natin, yung mga anak natin, di ba, iwanan natin. O tayo minsan, aalis yung parents natin, o Martes, o balik ako ay Lunes na. Wala lang yan, Lunes, panay bulakbol yan. Pagdating ng Martes, kasi hapon pa darating, doon ang karakara yan. Yung mga bili ng nanay, ganito, gano'n, hanggang sa makalimutan. Di ba? Pagdating doon, bunga nga dito, bunga nga doon. Naranasan niyo ba yung gano'n? Pinagbilinan kayo. Gano'n din tayo sa Panginoon. Sabi niya, babalik ako. Kaya lang, hindi ko nasasabihin sa iyo kailan, pero maghanda ka palagi. At ang gawin mo, mag-ingat ka sa mga manluloko. No? At huwag kang maging katulad ng isang anak na kung sino lang aaya sa'yo. Yung to and pro. Kung sinasabi dito, no? That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine. No? By the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Sabi ito, but speaking the truth in love, many grow up into Him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that to the effectual working of the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Yun po ang waiting mode bilang anak ng Diyos. Kaya ang church, iniwan ng Panginoon ang church dito para a place of waiting. Hintayan. Diba? At least you have a place to stay while waiting for the Lord. Serve the Lord in His church. Okay? Enjoy Him while waiting. Hindi po yung nangangamba ka na darating na ang Panginoon. No? The Christian should be in the subject of end of times. The Christian should be careful from the deceivers. Not only from the deceivers, but be careful for yourself. Because the number one deceiver and working of iniquities is ourselves. No? Second, be a witness of the gospel. No? While waiting, be a witness of the gospel. Verse 14. Matthew chapter 4, 24, verse 14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world. Diba? For a witness unto all nations, and then shall the end come. Diba? Gusto mo na bang bumalik ang Panginoon? Hindi pa. Hindi pa muna, Pastor. Hindi ko pa natutupad yung pangarap ko eh. Hindi muna, Pastor, kasi hindi pa po ako handa. Hindi pa po ako nagbabago, Pastor eh. Siguro, Pastor, pagka nagbago na ako, pwede na bumalik ang Panginoon. Kailan ka magbabago? Ay, wala nga akong plano, Pastor eh. Kaya hindi po. Para ayaw bumalik ang Panginoon. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, the more you do that, the more you will be surprised. Kasi sa panahon daw na hindi ka handa, doon darating ang Panginoon. Di ba? But one thing, tingnan nyo if the gospel is preached, isa rin daw yun sa basihan
that the end is come. Question, is the gospel saturated the world na ba? Tingin ko hindi pa eh. Kasi, ano bang gospel yung nakasaturate? Hindi naman true gospel. No? Yun, alam mo, nung naintindihan ko yung doctrine ng Primitive Baptist, yung gospel na dala nila, nagkaroon ako ng konting idea na hindi pa darating ang Panginoon. Kasi ano eh, hindi pa saturated yung totoong doctrine. Di ba? Sa isip ko lang yun. Pero hindi ko pa rin masasabi. We can also have our own assumptions. Baka kayo, naisip nyo, hindi talaga darating ang Panginoon kasi hindi pa tayo, o kaya darating na ang Panginoon. Wala, hindi natin alam eh. Yun ang katotohanan. Hindi po natin alam. And then, anong gagawin natin sa bagay na hindi natin alam? Eh, di maghanda, maging witness na lang tayo ng Ebanghelyo. Kasi, di ba, yun ang sabi ng Panginoon eh. The gospel will be in Matthew chapter 5, verse 16. May sinabi yan sa Matthew chapter 5, verse 16. Ang sabi dito, sa verse 16, let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Alam mo, hindi ka mangangamba sa end of the world, end of time, if you are a witness of the gospel. If the gospel light, if Christ lights in your life, may comfort eh. Alam mo, nangangamba ka lang pagka hindi ka ayos sa Panginoon. Mangingatan ka talaga pagka dumating na yung mga signs na yun. Bakit? Rumors of war, nangangamba ka ngayon. Kasi may mga rumors of war daw eh. Di ba? Eh tulad ngayon, nagkakagulo na yung China at saka diyan. Any moment yan, pag sumiklab yan. Di ba? Yung ibang walang alam sa doktrina, nangangamba na sila. Tinitingnan, malapit na dumating ang Panginoon. Di ba? Magsisi na kayo. Di ba? Kasi pagka inabot kayo niyan, no? Pagka nagkagulo na yan, i-rapture na tayo ng Panginoon. Pag hindi ka nagsisi, iiwan ka dito. At pag naiwan ka dito, ang kaligtasan mo nakadepende na sa iyo. Kung pipiliin mo ang Panginoon o hindi. Pagka ang Panginoon pinili mo, pupugutan ka ng ulo. Kapag hindi ang Panginoon pinili mo, bubuhayin ka. Kaya lang, sa impyerno ka naman. Di ba? Kaya magsisi ka na. Yun, ganun yung panapak nila. Kaya inaabangan nila yung mga ganyang kaguluhan. Ang problema, noon pa, magulo na. No, ilang gera na inabot ng Pilipinas, ng buong mundo. Pangatlo na to yata eh. Di pa rin bumabalik ang Panginoon. 2,000 years ago, pinabanggit na yun, na parang kala mo, bukas na darating. Wala pa rin hanggang ngayon. Diba? Ay baka mamaya, yung mga kaapu-apuhan mo na, hindi pa rin bumabalik ang Panginoon. Diba? Sayang yung paghihintay mo. Kasi inaabangan mo, kailangan mo na saka ka mo na magbabago. Di ba? Ang totoo niyan, nagunaw na yung sariling mong mundo, hindi ka pa nakapaglingkod ng tama sa Panginoon. Brethren, better to wait ready. Waiting ready to God is be a witness of the gospel. Hindi mo kailangan maging pastor. Hindi mo kailangan maging preacher. Witness of the gospel is let the gospel of Christ dwell in you. Let the presence of Christ, His light, shine in you, that they may see your good works. Diba? Makikita niyo yung Matthew chapter 5 na yan. Ano sabi dyan? Para ka maging witness ni Christ. Para makita si Christ sa'yo. No? Blessed are the poor in spirit. No? Adorn the character of yung Beatitudes. Christian character. Diba? Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers. Dito,
Rejoice, verse 12, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Ye are the salt of the earth. But if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under the foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on the candlestick, and it giveth light unto all them at the house. Speaks about Matthew kasi tumutukoy yan sa pagdating ng Panginoon. Yun ang pagkahandaan na gagawin natin. Yun ang paghandaan mo, hindi yung hanapin mo kailan yung date. Bakit? Anong gagawin mo sa date? Pigilan mo? O kaya salubungin mo? Saan bababa ang Panginoon? Pati yung pagbaba, kung saan bababa ang Panginoon, nahanap pa nila eh. Ano yung date? Saan bababa? Gusto siguro nila, pagbaba ng Panginoon, mag-book sila ng ticket, puntahan nila doon. Oh, nakasama. Nakita ko ang Panginoon na bumaba eh. Diba? Ganun ang gusto idea nila. You know what? Maging witness na lang tayo ng gospel. Diba? Romans 13, diba? Romans chapter 13 verse 11 and 14. May binabanggit pa dito na ano eh, isang magandang kaugalian ng paghihintay sa Panginoon. Verse 11. And that knowing the time, Romans 13 verse 11. And that knowing the time, that now is the high time to awake out of sleep. For now is our salvation nearer than when we believe. Okay? The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk honestly, as in the day, not in rioting, not in drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Hindi ba't mas magandang paghahanda yan? Amen. When you are waiting to God of the end time, hinahanda mo na yung sarili mo na you are ready to receive Him. Diba? Ready yung ano mo. Ito yun, ginagawa mo yung kalooban niya. Yun ang talagang paghahanda. Put on the armor of light. Better to be a witness than to be accused or charged. Brethren, mabuti pang ikaw ay witness kaysa ikaw yung inaakusahan. No? Sa husgado, maganda na ikaw yung nagpapatotoo sa kawalang sala ng isang tao kaysa ikaw yung inaakusahan na ikaw ang makasalanan. Di ba? Mamili kayo. Gusto niyo accuse o gusto niyo yung witness? And while waiting to God, you are accused as a disobedient child. Or you are a witness of the Lord's goodness and mercy that He will come to get you in time. Di ba? Be ready of the end. Di ba? Maging handa ka sa katapusan. How to be ready? Be a witness. Di ba? Second, third, be ready to endure whatever temptations. Habang naghihintay ka sa end of time, maging handa ka na magtiis sa mga pagsubok, sa mga tukso. Di ba? Saan yan sinabi? Sa verse 12, Matthew 24. Matthew 24. Verse 12. Sabi doon, and because of iniquity shall abound. Verse 13 pala. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. O, siya daw na magtitiis hanggang huli, maliligtas. Dito nila hinugot yun ng after rapture. Pag ikaw ay naiwan dito dahil sa kalokohan mo, hindi ka nagbago, hindi ka nagtino,
may iwan ka dito. So, pag ang kaligtasan mo ngayon, nakasalalay na sa pagtitiis mo. Di ba? Sa mga kahirapan. Hindi ka na makakapunta sa syudad kasi may siksik, may tatak, may tatakan doon. Hindi ka makakabili ng pagkain mo kasi nga para lang sa mga may tatak yun. Ay di magtitiis ka sa bundok kung saan ka nagtatago. Huwag ka lang makita. Di ba? Kasi pag nakita ka, either tatakan ka at pag hindi ka nagpatatak, pupugutan ka. Di ba? Oh, he that endure it unto the end shall be saved. Ganon, ikakatin. Nasaan kaya yung mga yung hugot na yun, no? Pag iniisip, nasaan kaya yun? Okay? Hindi naman yung tinutukoy doon talaga. Kung titingnan mo dito, sabi doon, he that endure it unto the end. Ay yung mga false prophets and cold wax, ang tinutukoy dito, mansinin nyo sa prior verses. And then shall many be offended. Kailan ba to? Nangyari na to eh. Marami ng senaryo na na-offend, even sa panahon pa lang ni Christ, even sa panahon ng mga disciples, they were offended, they were discouraged. When Christ was brought into the cross, yung Savior nila, yung hope nila, nung mapako yun at namatay, maraming na-offend doon, maraming nangamba. They waxed cold. Okay? And sabi dito, and many false prophets shall rise and deceive many. Marami nang nangyari dito, ongoing na to. Dito ka pa rin naman. Diba? Sa verse 12, and because of iniquity shall abound, and love of many shall wax cold. Marami po talaga ng lamig. And actually still happening today, that a lot of people wax cold. Diba? And because of iniquity wax cold, but he, yung konteksto mga kapatid, but he that endureth unto the end shall be saved. Eh, kung magtiis ka na ikaw ay umiwas sa mga masasamang gawain, you will be saved from this terror. You will be saved from these issues. Diba? So, brethren, hindi nga, nakakapag-preach pa nga ng gospel. So, be ready to endure whatever temptations. Sa verse 12, diba? Many shall wax cold. In Revelation chapter 2, verse 4, anong sabi dun sa Revelation? May sinabi sa Revelations chapter 2, verse 4 to 5. Ang sabi doon, nevertheless, I have somewhat against thee. O, tinutukoy dito yung mga 7 churches. Yung isa sa church. Sabi dito, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Diba? So, they left their first love. Pagdating sa 10, ganun din. Fear none of those things which thou shalt suffer. Diba? Sa verse 10 ng Revelation chapter 2. Huwag kang matakot sa mga bagay na ikaw ay maghihirap. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulations 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Ang sabi niya dito, akala niya yung crown of life dito speaks about eternal life. Pag faithful ka daw, bibigyan ka ng eternal life. Ang binigay dito, crown. Crown of life, hindi life. Okay? Hindi buhay, kundi crown of life. Corona ng buhay. May buhay ka na, lagyan ka ng corona. You know what? It is a crown when you enjoy the fruit of your labor in the Lord. Amen. Saan yan ilalagay? Doon sa langit? Hindi dalawa na kayo, magiging hari ka na rin doon. May crown ka eh. Enjoy mo yan dito sa paglilingkod mo sa kingdom. Di ba? When you serve God faithfully, you have the crown of the fruit of your labor and provisions ng Panginoon. Be a good ground
Di ba? Merong good ground na sinasabi sa Luke chapter 8:15. No? When you are ready to endure whatever temptations, you are becoming a good ground of the seed of the Word of God. Be a good ground of the Word of God. That's how to be ready. Now, listen, brethren, ready to take whatever the Lord let you face in this world. James chapter 1 verse 12, blessed is the man that endureth temptation. No? Sa verse 5, sa chapter 5 ng James, verse 11, count them happy which endureth temptations. Diba? James chapter 5. Sa kay James nga rin, count it all joy when you fall into diverse temptations. So, brethren, be careful for the deceivers, be a witness of the gospel, be ready to endure temptations. Last, be watchful of yourselves. No? Be watchful means be sober. In 1 Peter chapter 4 verse 7, sinabi doon na be ye sober. Yun ang bantayan mo, hindi yung eksaktong date ng pagdating ng Panginoon. Hindi mo malalaman yun. What you gonna watch, what you gonna sober is your work before God. Diba? In conclusion, brethren, no? Lesson, when end of the world comes, we cannot stop it. Tama? Hindi mo mapipigilan po yan. We cannot change it. Okay? But we can be watchful for our selves while on the waiting mode. Okay, conclusion, ang sabi sa John 14 verse 1. Let not your heart be troubled. No? Be not deceived, be a witness, and be not troubled. Diba? Be a witness of the truth, be ready to endure trials, keep watching, and do not lay down your guards against enemy, and be not troubled. Diba? Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house, diba? Marami siyang mansion. I'll go there and prepare a place for you. End of the world din yun eh. Diba? Basta tagubilin niya sa end of time, huwag kang mapagabag, huwag kang mabahala. Kailangan mo lang mag-ingat sa mga manluloko, kaya ka nag-aaral ng doctrine, study to show thyself approved unto God, be a witness of the gospel, let your light so shine before men, be ready to endure temptations, you stand firm for the faith that you have received, no? And be watchful for yourself, you are humble, no? To watch yourself, not to be high-minded na, oh, okay ako, mali siya. Diba? And have peace. Diba? Kasi hindi po, ang end of time is not a trouble time. No? For you. Hindi po trouble time yun. Because that is a meeting time. It should be exciting. Diba? Dapat yung pakiramdam na, huy, darating na sila mama, sila papa, isa na yung mga pasalubong yun. Di ba? Hindi yung, ako, darating na sila. Ay, kasi yan, ayaw mo ginagawa kalokohan, hindi ka sumusunod sa mga tagubilin. Hindi yung, ayos, ganda na yung nagawa ko na yung mga bili ng Panginoon. Excited na ako, lagi, nakasilip lagi sa bintana eh. Ano ginagawa mo dyan? Hintay ko si ilang bus na yung dumaan, wala pa rin. Diba? Excited ka. Ganun ang paghihintay sa Panginoon. You must be excited to meet the Lord. Amen. Sabi niya nga, diba? Marami siyang pasalubong ang ating Panginoon. You cannot compare His pasalubong. When He revealed, sabi niya, you cannot compare the things to be revealed. To be revealed, hindi, yung kanyang i-divulge. Marami siya. Yung pasalubong niya. Brethren, the message, the final thoughts about eschatology or the last thing should be exciting. Hindi po trouble yun. Amen.
Ayun nga ang tagubilin niya eh. Let not your heart be troubled. Marami na akong pasalubong, pupunta ako, susunduin ko pa kayo. Tapos dadalhin ko kayo doon kung nasaan ako. Di ba? Masaya yun. Gusto nyo na ba? Ayaw nyo pa, wala akong masaya. Di ba? Pero hindi kasi natin mapipigilan at hindi natin alam kung kailan. Pero ang mensahe doon is comfort. Can you imagine? After that, you will be changed with a glorified body. Hindi ka na namumroblema sa arthritis mo. Di ba? Hindi ka na namumroblema sa mga sakit-sakit mo. Di ba? Hindi mo na, pag tumingin ka sa salamin, hindi mo na pinipintasan yung sarili. Pangit naman dito. O, ang ganito. Hindi, pag tingin mo doon, no? You will really enjoy that blessing because His coming is a comfort and finality, di ba, of what He has done at the cross. And what He designed and He planned even before the foundation of the world. Di ba? Grabe yun. It's an eternal bliss of blessing. May the Lord bless. Let's all stand. Let's pray. Eternal Lord God in heaven, thank you